Oh, mga kabunyog, mga kababayan, pahiya itong si dating Comelec Commissioner Bing Guanzon sa atake niya kay Trillanes tungkol doon sa BDO account ni Sara Duterte sa BDO Lanang, sa Davao City ito, mga kabunyog. Ha? Maalala kasi natin sa pagdinig ng Kamara sa Justice Committee, binanggit kasi ni dating Senador Sonny Trillanes doon sa kanyang presentation, nabanggit niya ito sa kanyang sinumpaang salaysay na may 7 million pesos umanong payout galing sa di umano'y drug lord na si Sammy Uy. May pinadalang 7 million pesos kay Sara Duterte noong 2011. Pinadala ito sa pamamagitan ng Bangko de Oro o BDO SM Lanang branch. Ngayon, ang sabi ni Bing Guanzon sa kanyang post, September 2012 daw nag-open ang SM Lanang. O paano daw nangyari 'yon? Ang sabi daw ni Trillanes, 2011 nagpadala kumbaga nag-reflect sa deposito ni Sara Duterte sa BDO SM Lanang branch. 2011 ay nagbukas daw yung BDO ay yung SM ng Lanang sa Davao City September 2012 eh. O paano daw nangyari 'yon? O yun yung parang akala mo magaling yung pasabog ni Rowena Guanzon. Kala mo nakakuha sila ng pang-atake kay Trillanes. Kasi kung ang BDO SM nga naman ay nabuksan noong September 2012, ay paano nangyari yung sinabi ni Trillanes na noong 2011 sa SM BDO SM Lanang ay nagpadala ng 7 million itong si Sammy Uy para kay Sara Duterte. So, sinungaling ngayon si Trillanes. Pero ito, mga kabunyog, ang paliwanag, Ito ang paliwanag. Marami tayong nakitang mga paliwanag. Ang sabi ng mga kumontra dito kay Bing Guanzon, yung BDO doon sa Lanang matagal na. Talagang 2011, mayroong BDO sa Lanang. Wala pang SM noon. Wala pang SM. Pero may Bangko de Oro, Lanang branch na. Kumbaga dun sa lugar na yon may branch na ang Bangko de Oro. Ang tawag, Bangko de Oro, Lanang branch. Kaya, kung yung sinasabi ni dating Senador Sonny Trillanes, na 7 million pesos na pumasok para kay Sara Duterte galing kay Sammy Uy, sa BDO Lanang branch yun. Kaya lang, nung nagbukas ang SM, doon sa area na yon, yung BDO doon na rin pinasok sa loob ng SM. Kumbaga, yung BDO doon sa area na yon, BDO Lanang branch, linagay na sa loob ng SM. Kasi ang may-ari naman ng BDO at saka ng SM, pareho yung mga C eh. Pag-aari ng mga C ang SM, pag-aari din nila ang BDO. Kumbaga, yung Lanang branch ng Bangko de Oro, linagay na sa loob ng SM. Kaya ang nangyari, tinawag na siyang BDO SM Lanang branch. Ngayon, kaya totoo yung sinasabi ni Bing Guanzon na September 2012 nag-open yung SM Lanang, pero ayon naman sa mga nagpo-post na mga nagtatanggol kay Trillanes, ang sinasabi nila, totoo naman yan, pero yung BDO branch sa Lanang ay bukas na 2011, mayroon na doon. Kaya lang nung nabuksan yung yung SM Lanang, yung BDO ng SM Lanang doon na pinasok yung branch na yon. Kaya ibig sabihin, nagpatuloy yan lang yung BDO Lanang doon sa loob ng SM. Yun na yung naging kaya actually, okay, tama naman si Guanzon. September 2012 nga nabuksan yung SM Lanang. Pero tama rin si Trillanes at totoo rin naman na mayroon ng SM Lanang as early as 2011.
Baka nga mas matagal pa mayroong SM Lanang ay mayroon ng BDO Lanang do'n. Kaya dito mga kabunyog, sa sobrang kaatake ni Guanzon kay Trillanes para siraan ito, hmm, akala nila nakakuha sila ng pang-atake kay Trillanes. O ito pang-atake ito kay Trillanes, mapapahiya siya dito. Ay, bumalik ngayon kay Guanzon. Wala namang inconsistency eh. Tama ba na sabihin na nagbukas ang SM Lanang 2012 September? Yes. Tama ba na noong 2011 nagdeposito si Sammy Uy ng 7 million pesos sa BDO Lanang? Yes, kasi may BDO Lanang na. 2011, yan yung present ni dating Senador Sonny Trillanes. Kaya wala namang inconsistency actually. Si Guanzon lang yung nakakakita ng inconsistency kasi gusto nilang siraan si Trillanes. Oh, gusto nilang palabasan na sinungaling ito. Common sense naman yung paliwanag kung bakit ganun eh. Kaya actually hindi na nila masisira diyan si Trillanes kasi nga kahit yung AMLAC na nandun, pinatunayan na totoo yung mga sinasabi ni Trillanes. Ay di ba nandun yung representative ng AMLAC, yung executive director, si Attorney Ronel Binaventura? Ang ginawa ni Congresswoman Leila de Lima, maraming mga binanggit si Trillanes doon. Nagtesting sila ng 18 na items. Tapos tinanong yung AMLAC na nandun, ito bang sinabi ni dating Senador Sonny Trillanes na item, itong data na to, information na to, nandyan din sa record nyo? Nandun daw. 18 yung tinesting. Sa 18 na tinesting, 18 din yung kinonfirm ng AMLAC na totoo. Na ano ngayon? Napatunayan si Trillanes na hindi nagsisinungaling. Totoo yung sinasabi niya. Ngayon, pilit nilang sinisira si Trillanes. At ito na ngayon yung isang isyong ginagamit, itong sinasabi ni Guanzon. Kaya lang, kahit yung sinasabi na yan ni Guanzon, palpak rin, pahiya rin si Guanzon. Pahiya rin si Guanzon. Akala nila, masisira nila si Trillanes sa ganyan. Si Sara Duterte nga, may statement din. Hindi naman daw kapanipaniwala si Trillanes kasi ang tagal-tagal na daw niyan, paulit-ulit na daw ganyan. Oo, sinabi naman talaga ni Trillanes na yung alam niya na yung mga impormasyon niya na yan, matagal niya nang pinipresent yan. Kaya lang, noon kasi, presidente si Digong. Kaya kinokontrol yan. Pero ngayon, syempre, nandyan na yung AMLAC, nandyan na yung impeachment kay Sara, na i-present niya na. Napatunayang totoo. Hindi siya nagsisinungaling. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo.